So, yun na nga mga kakalbo. Gusto mo rin ba mag-business ng kwek-kwek? Pero hindi ka marunong gumawa ng mixture o pangbalot nito. Pwes ngayong araw tuturuan kita sa bidyong ito. Kaya panoorin mo hanggang dulo. Para makapagnegosyo ka na rin ng kwek-kwek at matuto kung paano ginagawa ang wrapper. Alright, let's go! Shoutout nga pala sa suwi ko dyan na lagi kong binibilan ng Shanghai sa palengke. Nagtitinda rin kasi siya ng kwek-kwek kakalbo pero napansin ko yung kwek-kwek niya parang hindi malsa at solid yung kanyang balot. Kaya ape, shoutout sa'yo para sa'yo rin pala ang bidyong ito, sana mapanood mo. Pang 1 kilong harina nga pala ang mixture na gagawin ko kakalbo. At syempre una maglagay tayo ng tubig sa planggana. Mangkok nga lang palang sukatan ko para sa 1 kilo, 3 mangkok ng tubig ang nilalagay ko. Tapos bubudburan ko na siya ng food color, tansyahan lang to kakalbo, wag masyadong makulay dahil hindi na maganda tignan. Yung tipong nakakatapot na siya kainin. Tapos ang nilalagay ko nga pala ay yeast at hindi calumet dahil ang calumet pangputo lang o pancake mga kakalbo. Hindi siya umaalsa kapag kwek-kwek ang lulutuin mo, kaya mas maganda ang yeast. Siyempre lalagyan din natin yan ng asin. Tansyahan lang din sa asin mga kakalbo. Pero mas maganda na siguro mga kalahating kutsara para hindi ka maligaw sa pagtimpla. Siyempre lalagyan natin yan ng magic, diba? Para masabi ng customer mo, kuya may magic ba yung kwek-kwek mo? Ang sarap eh, alright? Magic sarap, baka naman. Nilalagyan mo talaga ng magic sarap yung kakalbo para mas malasa yung kwek-kwek natin. Pagkatapos i-mix-mix mo lang siya ng ganito, kailangan matunaw yung mga solid ingredients na nilagay natin dun sa tubig para mahalo siya at humalo talaga sa harina. At kapag natunaw na nga, ilalagay na natin itong 1 kilong harina. Tansyahan lang kakalbo, kapag kinulang ka pa sa tubig at mukhang yung tipong sobrang lapot pa ng mixture mo, dadagdagan mo lang siya ng paunti-unti ng tubig. At kung nasobrahan naman sa labnaw, dadagdagan mo rin siya ng paunti-unti ng harina. At mamaya kakalbo makikita mo kung gaano nga ba siya ka-texture. At kung gaano nga ba dapat kalapot yung mixture natin para hindi tayo mahirapan magbalot ng kwek-kwek o ng itlog. Kasi alam mo naman sa iba dyan, itlog is life. Alright, itlog pa more. At hahalu-haluin natin yan hanggang maging ganito ang kanyang texture. At makikita nyo nga dyan na parang sobrang lapot pa nga niya. Kaya magdadagdag pa ako ng bahagyang tubig dyan. Tandaan nyo kakalbo, tansyahan lang ang tubig. Kaya nagdagdag pa nga ako ng tubig para makuha pa yung texture ng pambalot natin sa kwek-kwek. Hahalu-haluin mo lang yan ang gusto kakalbo. Medyo nakakangalay pero ganun talaga. Wala naman kasing madaling trabaho at mas lalong wala rin naman magaang negosyo. Kailangan mo talagang paghirapan kung gusto mong umasenso, alright? At makikita nyo nga dyan na parang nakukuha ko na nga yung texture niya. At kapag ganito na yung texture ng ating mixture, pwede na yan kakalbo. Yung tipong hindi matikit at hindi rin naman sobrang labnaw. Yung nasa gitna lang siya, alright? At i-rest mo nga lang to ng 30 hanggang 1 oras. Pero mas maganda kung matagal-tagal mo pa siyang i-rest. Kasi makikita mo na ganito na ang itsura niya pagkatagalan. Ibig sabihin niyan, umalsa na yung mixture mo kakalbo. At pwede mo na nga siyang ipambalot sa itlog mo, alright? Sa itlog na tinda mo pala, ano ba naman yon? At ipapakita ko nga sa'yo kung paano nga siya kusang dumidikit sa itlog mga kakalbo. Siyempre kailangan mainit na yung mantika mo kakalbo para pag nilagay mo yung iyong itlog o kwek-kwek, maluluto siya, diba? At kapag professional ka na nga, stick na ang gamit mo at hindi na kutsara. Kung makikita nyo nga dyan na kalbo, diba? Kusang dumikit yung mixture doon sa itlog. Hindi siya nahuhulog o hindi siya nagpapatak-patak dahil nga maganda yung texture ng mixture. At talagang hindi ka mahihirapan maghalo. O, subukan naman natin sa malaking itlog. Diba? Kusa na siyang dumidikit, diba? Ang gagawin mo na lang, alalayan na lang, diba? Nabilugin mo siya ng gusto. At siya rin ang gagamitin mo para ipantulak doon sa mantika, alright? At kaya na halu-haluin mo nga lang yan kakalbo hanggang siya maluto. Okay. Dahan-dahan nga pala sa pagbaliktad o paghalo, lalo nga kung hilaw pa yung mixture.
Dapat bago mo siya baliktarin o haluin, medyo naluto na yung mixture para hindi siya masira. At buwela, eto may maalsa at malaki-laking kwek-kwek ka na. Minsan kasi ang gusto ng customer ay yung malalaki sa mata nila at talagang mabubusog sila. Yung tipong isang subo pa lang, sulit na yung 5 piso o 15 pesos na gagastusin nila. Alright? So hanggang dito na lang, sana may natutunan ka sa video kong ito. Ito nga pala si Gwapong Kalbo. O, diba ang ganda ng ngiti ko, ngiting aso? Alright, thanks for watching.